papayag na umalis ka, Girlie. Inay naman! Ayaw niyo ba kumita ako ng malaki? Kapag natuloy ako doon, mabibili ko ng mga bagay na gusto ko at mabibigyan ko na rin kayo ng malaki. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming tao ang naghahanap ng trabahong may mataas na sweldo. Ito'y upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ang pagnanais nilang ito, ang minsan na naghahatid sa kanila sa kapahamakan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Girlie sa ating dulang sa kanyang panahon. Mabuti naman, pinayagan kang magbakasyon ng mga amo mo, Girlie. Abe, 3 buwan ka rin hindi nakauwi din sa atin mula nang mamasukan ka sa kanila. Ay, hindi po ako nagbabakasyon lang, Nay. Umalis na po ako sa kanila. Umalis ka na? Opo. Eh, bakit? Sabi mo sa akin, maganda sila magpasahod at magtrato sa katulong. Opo, totoo po yun. 3 nga po kaming katulong nila eh. Ay, kung ganun bakit ka umalis? Sawa na po ako sa trabaho ko, Nay. Gusto ko maghanap naman ako ng iba. Yung may mas malaking kita. At hindi yung nakakulong lang ako sa bahay. Saan ka naman maghahanap? Di bahala na po. Basta importante, may time na ako makapaghanap. Ay, pareho talaga kayo ng kaibigan mo si Natalie, oo. Ay, narito din po sa lugar natin si Natalie, Nay. Ay, oo. Sabi ni Donato, umalis na rin ang kanyang anak sa amo nito. Naiinis na nga ako sa trabaho ko doon, Girlie. Tulog ka lagi, gisingin ka pa para utusan. Ganun? Oo. Bakit? Dahil sa katulong lang ako, wala akong karapatang matulog. Yan ang mahirap sa mga amo eh. Porke may katulong sila, hindi na sila makakilos mag-isa. Asa na lahat sa katulong? Hindi man lang nila naisip na napapagod din tayo. Sinabi mo pa. Yung iba naman, kaya iniiwan ng katulong kasi nananakit yung amo. Minumura pa ang katulong. Eh, salamat na lang at wala ako naging amo na ganun. Kasi, hindi ko yun matitiis. Alis talaga ako agad. Paano kung ayaw kong paalisin? Eh, di lalabanan ko sila. O paano ka ngayon? Ano nang trabaho mo? Ay, ayoko na magpaalila. Ayoko na maging katulong, no? Gusto ko, ibang trabaho naman. Yung merong mas malaking kita. Magkaibigan nga talaga tayo. Kasi pareho tayo ng nararamdaman at iniisip. Alam mo ba, gusto ko ngayon, Ano? iba namang trabaho. O, dapat, tama yun. Yung hindi tayo lagi nakakulong sa bahay ng amo natin. Yun ang hanapin natin. Kung gusto nyo, doon na lang kayo mag-apply sa fast food na pinapasukan ko. Hiring kami ngayon. Minimum kami doon. Mahirap naman kasi dyan eh. Kasi maghapon kang nakatayo. Oo nga. May pagkakataon pa na napapagalitan sila ng customer. Sinabi mo pa. Yung classmate ko nga nung high school na nagtatrabaho dyan, Oh. napaiyak ng customer. Kasi ipinahiya siya sa maraming tao. Hindi naman lahat ng customer masama ugali. Mas marami pa rin ang mababait. At saka tandaan nyo, lahat ng trabaho may hirap. Oo, okay lang naman ang mahirapan. Pero dapat, sulit. At may alam akong ganun trabaho. Yung kahit may hirap, sulit naman ang kita. Correct! Isasama nga ako doon ni Girlie. 30K ang sahod, ha, Mario, ha? Ha? Magbabantay ka lang ng tindahan. Ano? Oo. Ako makalukuhan yan, ha? Isipin nyo. Magbabantay lang ng tindahan, 30K ang sahod. O hindi tulukuhan ha. Ba? Babae yung kachat ko eh. At saka, ano naman ang mapapala niya sa amin kung lulukuhin niya kami? Wala naman kaming pera. Saan mo naman nakilalang kausap mo, Girlie? Sa social media. Naniwala ka naman agad. Bakit naman hindi?
Maraming beses ko na siyang naka-video call. Ang ganda nga ng bahay nila eh. Gusto ko ganun din ang maging bahay ko balang araw. Alam na ba ni Aling Lourdes ang tungkol dyan sa sinasabi mo? Yun ang sabi sa akin nila, Aling Lourdes, Mang Donato. Si Girlie talaga, oo. Hindi siya dapat maniwala agad sa taong yun. Hindi naman niya yung kilala ng lubusan. Oo nga. Sa internet lang niya nakausap yon. At ito namang si Natalie ko. Bilib din agad sa laki ng kitang sinabi ng kausap ng anak mo. Ang mga kabataan talaga. Sugod ng sugod, kaya nauuntog. Sinabihan ko po sila, pero ayaw po nilang makinig sa akin eh. Oh. Kaya naisip kong sabihin po sa inyo. Nag-aalala po kasi ko sa kanila eh. Bakit? Ano bang balak nila? Makikipagkita daw po sila sa kausap ni Girlie. Gusto nga nila akong isama eh. Ayoko naman. Hindi. Hindi ako papayag na umalis ka, Girlie. Nay naman eh. Ayaw niyo ba kumita ako ng malaki? Kapag natuloy ako doon, mabibili ko na yung mga bagay na gusto ko. At mabibigyan ko pa rin kayo ng malaki. Pero hindi ka nakatityak na totoo nga yung sinabi sa'yo ng kausap mo sa social media. Paano ka ipahama ka lamang niya? Yan ang hirap sa inyo eh. Mapanghusga kayo eh. Eh hindi niyo pa nga nakikita yung tao, hinahatulan niyo na. Girlie naman, ikaw lang naman ang inaalala ko, anak. Malaki na ako. Kaya ko nang protektahan ang sarili ko. Kaya pwede ba? Pabayaan niyo na ako. Hindi nyo rin pala napigilan si Girlie, Aling Lourdes. Oo, Mario. Nagalit pa nga siya sa akin eh. Ganun din si Natalie. Kung musta sila, para bang alam na nila ang lahat. Nalulungkot po ako, nag-aalala para sa kanila, Mang Donato, Aling Lourdes. Sana naman, nag-isip muna sila ng gusto. Nagtaka sa laki ng sahod na iniaalok sa kanila. Ganun ang trabaho lang naman pagbabantay ng tindahan. Nasilaw agad sila sa salabing alok ng taong yon. Donato, kung pwede, sundan natin sila. Oh, Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Baka mapahamak sila. Excited na ako sa bago nating trabaho, Natalie. Ako rin, girlie. At syempre, no, mas excited ako mahawakan yung malaki nating sahod. Kasi naman, mula na magtrabaho ko, ngayon pa lang ako kikita ng 30 mil. Pareho lang naman tayo. Kaya nga, kahit ayaw ni Itay, ay talagang umalis ako para hindi niya ako abutan. Ginawa mo talaga yun, ha? Oo, talaga. Ay, may lalaking papalapit dito sa atin. Ay, oo nga. Sino kaya siya? Excuse me? Ikaw ba si Girlie? Ay, ako nga ho. Ako si Magno. Ang inutusan ni Amanda na sunduin ka. May biglang meeting kasi siya ngayon kaya pinasundo ka na lang sa akin. Ay, ganun ba? Sige, okay lang. Ay, ito nga pala yung kaibigan ko, si Natalie. Gusto rin niya pumasok sa trabahong alok ni Ma'am Amanda. Nabanggit ko na rin ito sa kanya. O di, sige. Sama na natin siya. Ay, salamat ho. Tayo na po. Oo, Amanda. Dadaling ko agad sila dyan. Pero pagkatapos kong magpasasa, huwag ka mag-alala. Kikita ka rin ng malaki sa kanila. O sige na. Mag-usap na lang ulit tayo. Gusto ko nang, alam mo na. Bye. Sino ka pa talaga? Ah, Nasaan ba si Ma'am Amanda? At bakit gano'n ang sinabi mo sa kanya sa cellphone? tigas ng ulo mo. Lumabas ka sa kwarto nyo. Pero hindi bale.
Pwede naman tayo dito sa sala eh. Ha? Hoy, kung ano man yung iniisip mo, huwag mo na ituloy. Awa ka. Gaga ka ba? Binayaran na kita kay Amanda. Kaya lahat magagawa ko na sa'yo. Ha? Ay! Aray! Iwan mo ako! Huwag ka na magpumislas. Wala ka naman magagawa. Iwan mo, sabi ako! Ayun ka! Naku! Yan ang bagay sa'yo, wala niya ka. Ngayon, iampas ko sa'yo itong flower base na ito. Nawala siya ng malay. Kailangan makaalis na kami dito. Natalie! Natalie! Lumabas ka dyan! Bilisan mo! Natalie! Sorry po, Nay. Dahil sa katigasan ng ulo ko, untik na kami mapahamak ni Natalie. Ngayon, alam mo na hindi ka dapat basta maniwala sa nakakausap mo lamang sa social media. Opo, Nay. Pangako po, susundin ko na kayo. Hindi na po mauulit ito. Mabuti na lang nagawa niyo makatakas sa walang niya lalaking yon at naipahuli niyo pa sa mga pulis. Oh, ang aga nyo ah. Para hindi mo na kami hintayin. Alam kasi namin maaga kang pumapasok sa fast food. Matanggap kaya kami doon, Mario? Paligay ko naman. Kasi hiring pa rin naman kami. At saka, malaki na ang experience nyo sa kusina. Sana nga matanggap kami. Oo nga. Para meron na kaming trabaho. Pero dapat, maging aral na sa inyong nangyari ha. Oo, Mario. Ngayon, hindi na ako masisilo sa malaking halagang alok ng kahit na sino. Lalo na kung hindi ko kilala. At mag-iisip muna ako ng husto. Hindi masama ang mag-asam ng mas magandang trabaho. Ang mangarap ng mas mataas na sweldo. Ngunit sana sa paghanap nito, ang tao ay maging matalino upang huwag mapahamak sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Phil Cruz at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.